Kaya kita magsilibrar ng mga banal na misteryo, puon asin pagbasugan ta ang sa itong mga kasama. Ika sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kaguranan mahera ka. Kaguranan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagabot kan mga parkasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa tuo kalama sa pagsurog sa mo, kaguranan mahera ka. Kaguranan mahera ka. Herang balugod sa tuwan Diyos na makakamhan asin makapatawala ang sa itong mga kasalan. Darabon kita sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga kagulinungan, sa mga tao marhay buo. Ginoo mauli ka, pinurokyaw ka, sinasamba ka, pinakamurawain ka, pinakasalamatan ka, huli ka na tulak mo kamurawayan. Kaguranan ng Diyos, aming langit mo, Diyos amang makakamhan. Kaguranan aming bugtong Yesu Kristo. Kaguranan ng Diyos, Kordero ka Diyos, aking pinunok. Ika nagpaparat ng mga kasalan kanilang, kaya rakit kami. Ika nagpaparat ng mga kasalan kanilang, ako ang sa mong pagkinahan. Ika nagtutukaw sa tulog naman, kaya rakit kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kaguranan, ikasanaan o kahalangkaw ni Yesu Kristo, iba ang Espiritu Santo, sa kamarawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamigdi kita. O Diyos na sa init kan sa iyong pagkamuot, si San Lorenzo nagbanaag na maimbod sa paglingkod, asin mamuraway sa pagkamartir. Ibuha kaming mamuot sa iyang namatan, asin maggibo kan sa iyang katutuan. Uli ni Yesu Kristo ang kaguranan niya mo sa imong api. Nakaiba mo asin ng Espiritu Santo, ang bubuhay asin naghahalik, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Pagbasa sa ikalawang surat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Girumduman nindo ini, ang nagtatanong ng dikit man ang aanimon. Ang nagtatanong ng dakol man ang aanimon. Kaya ang lambang saro, dapat na magtao susog sa iyang pinagmalhay, bakong tumang sa buot o napipilitan sana. Huli ka ang Diyos na mumuot sa maugmang para tao. Ang Diyos makakatao sa indo ni manlain-lain na biyaya, lagi pa kan kaipuhan nindo. Tanganing danay na iwa kamo kan gabos na kaipuhan nindo. Asin sobra pa para sa lambang malhay nindo gibo. Siling sa nasusurat, urong siyang matinao sa mga lukha, ang sa iyang pagkamatinao nagdadanay sa paman. Ang Diyos na nagtatao ni banhi sa paratanong sa kanyang tinapay bilang pakanon, iyo man ang matao sa indo kagabos na banhi na kaipuhan nindo. Papatalubuon niya iyan, tanganing dakol ang maging bunga kan sa indo pagkamatinao. Tataramon kan kaguranan. Paladan ang taong may herako asin nagtatabang sa mga nangangaipo. Umawon ang kaguranan. Paladan ang taong may pagkatakot sa kaguranan na naugma sa pagpuyog kan sa iyang mga kabutan. Magiging mapangyari sa dagaan sa iyang mga kapag-arakian. Ang kapag-arakian ng mga matanos magiging paladan. Paladan ang taong mayroon sinutawang sa mga nangyayari. Paladan ang taong na matinao asin mapinasubli, na daing nagdadaya sa iyang negosyo. Ang matanos na tao daing masasala, di giramdaman siya sa God paman. Paladan ang taong mayroon asin nagtatawag sa mga nangyayari. Di siya matatapos sa maraot na bareta. Makusog sa iyang pagtubod, asin nagsasalit siya sa kaguranan. Di siya naghahandal o natatakot. Aram niyang madadaot ang sa iyang mga kaiwal. Paladan ang taong mayroon asin nagtatawag sa mga nangyayari.
Maugayon siya sa mga nangangaipo, dainanggad na susudya ang sa iyang pagkamabuo. Siya magiging mapangyari, asin gagalangan. Palaran ang taong mayroon, asin at katawang simba. Ang paglukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kaguranan mapasaylo. Since sa imong spirit. Pagbasa ng mga ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Sa katotohan, sinasabihan ko kamo, kung ang sarong banhi ng trigo day mahulog sa daga sa kamagadan, danay na sarong sa naiyan. Alagad kung iyan magadan, mamunga iyan ng dakol. Ang siisay man na namumuot na magligtas kan sa iyang buhay, mawawaaran ka iyan. Alagad ang siisay man na nauungi sa iyang buhay sa kinapanaini, magkakabit ka iyan para sa buhay na daing katapusan. Ang buot maglingkod sa ko, dapat magsunod sa ko. Tanganing kung sa in ako, dumanman ang naglilingkod sa ko. Uumawon ka naman ang siisay man na naglilingkod sa ko. Marhay na bareta kan sa kong kaguranan. So si San Lorenzo, harap na ng pamosong istorya niya, diakono siya, duman sa Roma, kan panahon ni Emperador Valerian. Sarap sa mga pinaka-violente, mga nakakatakot na emperador kan Roma. Ang siya diakono ni Pope Sixtus II. Ang year 258, naging martir ni Dua. Si Santo Papa, Sixto II, si Riman si San Lorenzo na diakono. Sinarang pang istorya, nainot na naging martir si Pope Sixtus II, kasi makalinis ni Peral daw, isinunod man sa San Lorenzo. Tinatawag ko kasi ng tsansa, i-spare ko sa iyang buhay, basta ikaw niya suyaman ng simbahan. However, ang itinaw niya, summga pobre. Because for Saint Lawrence, this is the treasure of the church. Dahil duman, pero sabi kayo ng mga Romano, insulto mo, tigaloko kami. Kaya mana ng tigahan kami, ikaw sa mga tao. So, naging martir sa paagi ng pag-ihaw, binarbecue, San Lorenzo, hinaag sa Grid Ion. Search ko ng Grid Ion pala ng mapigdaan. So, ikinag siya duman, ang sinagi siya martir. Mga tugan, what are the things that we can learn from the life of St. Lawrence? Tulong bagay. KLG. Yan ang sabuyang acronym niya. First, know what true treasure is. Pangalawa, learn to love even on the great iron. And then lastly, greatness is found in serving, not in shining. Saro-saro tayo ng mga bagay na ini. Know what true treasure is. The word will tell us gold, silver, power, prestige, position. Ini ang tunay na kayamanan, sabi ng ginagawa. But these things will perish. Mawawala man sa naini. Because all of these are part of this world. Kasi nagtabos, mapapara, sabi nga rin sa banal na kasuratan. But then again, the word is telling us, put your heart, siring sa sinabi na naman sa Salmo Responsoryal, sa mga tao na nangaipo, duman sa mga tao pobre, sa mga tao, dapat iyawan niya sa tuyang puso. Iyan dapat yan i-consider na iyaman. Kung ang sa tuyang puso, kung ang igaturing ng kayamanan ang kwarta, pag nag-crash ang stock market, pag nag-crash o nalugi ang sa bangko negosyo mo, magiging broken-hearted ka. Kung ang kayamanan mo iyon sa iyong posisyon, pag natanggal ka na sa opisina, magiging broken-hearted ka. Kung ang kayamanan mo iyon sa mga approval ng mga tao, pag wala nang nag-like sa imo, pag wala nang nag-usok sa mga ipinopost ko, magiging broken-hearted ka. Pero mga tugang ko lang sa tuyang puso, iyan sa tao, iyan sa pagtabang sa tao,
our hearts will be saved. Dapat yaon yan sa tuyang puso. Dapat yan ang sa tuyang yaman. Siri na pinahiling ni San Lorenzo. There was this man who happened to help in the feeding program of a parish. Ining lalaking ini, ng ino, naguluwa-luwa ng magtabang. We can say na he has everything. Negosyante, mayaman, yaon ng pagkugaring. But he said to the parish priest, there is something missing in me. I feel so empty, even though I have everything. Kaya sinabihan siya ng pari, try to join us every Saturday because we have a feeding program. So ginibo ang lalaki, kada Sabado, nagduduman sa parokya, nagtatabang siya. At first, he was so awkward. Hindi gibubong kuligdig. Matauling lugaw, matauling sopas, mapakakaling tinapay. Pero sa Sabado, nagduduman itong lalaki. Pero nabago ang gabos, kang one time, may akik na duminulog sa iya, sa kinaputan sa iyang kamot. Sabi ka natin, Tito, are you coming next week? Kung kayo, sabi kayo ng lalaki, ining akik, hinahanap niya kung ako dahil sa kwarta ko. Hinahanap niya kung ako sa mga pag-ugarin ko. But he was looking for me sa sarili ko. Hinahanap niya ako. And because of that, he was so inspired to help. Hasta nagpapadagos to sa iyang pagtabang sa parokya nito. Most special, particularly naman sa feeding program ng parokya. Ang nahiling niya, all my life, I was thinking, I am guarding my wealth. Doon sa bank account ko, sa mga pagrugarin ko. Pero dahil nahihiling niya kung hindi niya naman. Hindi ang tunay na yaman. Hindi mga tao ini, ang mga tao nakakahalubilo ko. Because before, I would just neglect them. Pinapasipara ko siya ng sila. Mga tugang, isang Lorenzo ito yung sabot sa tuyan. Totoo, we need these things. We need gold. We need worldly things. But hopefully, we do not revolve around them. We just use them. Karena na mapagyan sa tuyang buhay. Bakit na nabubuhay natin ang para sa inyo? Let us know what true treasure is. Pandua, learn to love even on the gridiron. San Lorenzo, sabi ko ka, balikan natin nito o ibirik ng nito, kaluto na susakuyan sa imong nakamtan. Sa ibong naman ang lutuo nito. So imagine, even though nagigiligibo na siyang martir, he has still this humor. He has still this joy in him. Because joy is not the absence of pain and suffering. Joy is the presence of Jesus with our pain. Kasabay ni Jesus. That is why we are able to smile to laugh amidst the pain that we experience in now. Kasi yan ninahali sa kuya. Gabos man kita, igwa man kita ng mga great ayo. Igwa kita ng mga kasakitan. It is up to us if we are going to become bitter amidst these pains that we are experiencing. Or we can choose to become joyful amidst the pains that we are experiencing. Isang ina, may cancer. Binisita ka sa rupa, hindi mo ito uulyuhan. Pagkabot kang padi, nalason siya, hindi mo ito masaling gayon ining ina, minsan nga ni stage 4 na sa iyang cancer. Sabi pa kang ina, father, ngunyan kakatipid ako, nalain akong babakal ng shampoo. Dahil na akong babakal kang lapis na tigbuburin sa hiray. Naging practical niya, father, nabawasan sa kuya expenses. Nalason sa padi, how can you do it? You are in that situation. Sukog man sa padi. Sabi ng padi, paano niya nagiging kayo yung babae niya? Sabi ng babae, Father, I'm already in stage 4 ng kuya cancer. I already cried for 2 nights non-stop. But now I decided na maging maugma. Minsan nga nag-araw kayo sa kuya niya. I don't want to be remembered by my children na bitter, na panuting kaanggutan, na grabe ang kamunduan. I want them to remember me as their mother who is joyful amidst the pains that I experience. That is why I now laugh. I smile. Ay nagaloy na ganda ni ina. But truly, her children remembered her as a joyful and loving mother. Yan huli sa ikinahiling niya sa mga last days niya duman sa ospital.
My dear friends, we don't have cancer. Kung igwaman, just like this mother, just like St. Lawrence, we are being told, let us be joyful. Not because there is no pain, but we become joyful because we know Jesus is with us. Jesus is with our pain. Kasabay sa tuwing mga tulog. Let us learn to laugh or to smile even in the great hour. And then lastly, greatness is found in serving, not in shining. Yan ang nadawin sa Ebanghelyo sa last part. Subuot na magsunod kay Jesus, dapat tataong maglingkod. Kasi di yung mga nagadinig ang mga puno sa tuya. Again, this is so countercultural. Sisi ka ng mamumuya na maglingkod. Kunya, ang gusto kang ginagawa, paglingkodan. But this is our Lord. This is His challenge for us, to be countercultural, to find meaning, to find happiness in serving, and to see that this is what greatness is, that our availability to serve. Last istorya. May isang obispo lang nag-talk for 1.5 hour, nag-talk siya about servant leadership. Pirili ng mga tao para lakpakan. After the talk, nawara bigla si obispo duman sa stage. People were looking for him, mapapicture, mapa-selfie. May sarong youth na nagduman sa likod. Nahiling si Bishop, naka-roll up sa sleeves, nagtatabang duman sa mga nasa kusina. So this youth approached the Bishop. Bishop, you don't need to do that. Hinahanap ko mga tao duman sa luwa sa stage. Mapapicture po kami. Sabi ni obispo, sarili ka bang oras ka sa nag-talk about servant leadership? Pero kung kunin niya o hindi sa likod, for 5 minutes na ikapatabangan, urang kwenta ikong 1.5 hour sa kuyang pag-talk about servant leadership. This is my moment to prove na sumay ikinaram ko duman, isinasabuhay ko. Iningyot na inay yung natandaan sa talk ni Bishop, so sarili ka bang oras? Pero dahil yung naligawan, sunain din niya. Na sa obispo, naka-roll up sa sleeves, nagtabang tuman sa likod sa kusina. My dear friends, iyo ang ligid din yung mahiling ka. The Lord is telling us, if you truly want to follow me, you should learn how to serve. Because greatness is found in serving, not in shining. Mga tugan sa pagkadagos kayo ni Santa Misa, hagalot ng pamibig ni San Lorenzo. Nalugod, we can imitate something from his life. Anong mga bagay na pwede tamahan sa iya? Ito ng prinsipyo. KLG. Know what true treasure is. Learn to laugh or to smile even in the great iron. And the greatness is found in serving, not in shining. Magpamibig ang mga tugang kanayan sa kuwasin ng sindong atang, maakot man lugod, kan Diyos ang mga makakamhan. Kagurangan, kaugaying akoa ang mga atang na maugmang idinulot sa kapiestahan ni San Lorenzo.
asin warasan na mag-uswag para sa tabang nin sa mong kaligtasan. Uli ni Kristo sa mong kaguranan, ang kaguranan mapasaindo. Sin sa imo. Itaas ang mga puso. Taas mo. Magpasalamat kita sa kaguranan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kaguranan, banal na Ama. Diyos na makakamahan na daing kasagporan. Ulitan duong pinabulos kag palada ng martir na si San Lorenzo sa pagpahayag ng pagtubod sa imong ngaran sa pag-aro kay Kristo. Nagpapahiling kan sa imong mga ngalasan. Linulubos mo sa kulayahan ang kabagsikan asin pinapapusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Uri kay Kristo na sa mong kaguranan. Kaya kaiba ka mga bertudes kang kalangitan, madagos kami nagsisilibrar sa imo sa daga, dahil tapos nagpupurahaw sa imong kamahalan. Kagurangan ni kanilang banal, burabog ng gabos na kabanalan. Ining mga atang namimikli kami. Pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, kanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangan na si Yesu Kristo. Siya sa lugaring na buot, pinasaluiban sa konsumasyon. Nagpuwa siya ng tinapay asin pagpasalamat, binakinig. Itinao sa iyang mga disipulos na nagsabi, mag-ako pamugamos asin magkakan kayo. Kaya ini ang sabuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, kasi dirabay pagpasalamat sa iyo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kayo. Kaya ini ang kalis kan sabuyang dugo, kan bago asin danay na tipan. Napapabulosol para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa misteryo kan pagtuo. Pinapamareta niya mo ang pagkabuhay mo liwat. Ipinapahaya sa kunay kaya kami na nagurundong kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kaguranan, kan pinapay ng buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa iyo. Asin nakikimahera kaming nag-aaral, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Iyong dumakang kaguranan sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Nanganing malubos mo siya sa pagkamuo. Kaibagan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel asin kan gabos na Clero. Siring man girong dumasa sa imong pagkaherap, an sa mga tugang na nagturo sa paglaom kan pagkabuhay liwa, asin ang gabos na mga Naka na po asinda sa liwanag kan sa imong naloko. Era ni kami gabos, naninigdi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Inak ng Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, ni San Gregorio Magno, ni San Lorenzo, asin gabos sa Santos na kay tupa nakapagayagay sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagporan, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akit mo si Yesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibahan niya, asin ng Espiritu Santo, yaw sa imo Diyos Amang makakamtan, ang gabos sa kaumawan na sinkamurawayan sa panahon na daing kasagturan. Amen. Amen. Amen.
Tutuan kang mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, niyamo, ang kahalayan, ang nangyari ang buot mo sa daga, pinisiring sa langit, ang sa mga kakanon sa walbaw, itaon mo sa piyak niya. Asin patawagan mo kami sa samong makasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang nagkasalat sa huya. Asin na rin kami pagdara sa sugot, hindi agawa kami. Agawa kami sa gabos ng maraot, namimibi kami kagurnan. Orasan sa mga daw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa iyong pagkahirap, maging danay na talingkas kasalan, asin manligtas sa gabos ng kapulisawan. Mantang kami naghahalap kan bumang paglaom, asin pagdatong kan sa mong parligtas na si Jesucristo. Ulit sa iyo. Jesucristo ang gaguranan, ika na nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa inyo, at sa kong katuninungan, itinatao ko sa inyo. Aray paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa iyong simbahan. Asin mapagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburon nyo, susog sa iyong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadit sa kapanahunan kan mga panahon, at katuninungan kan kaguranan, danay na mapa sa inyo. Magpatinaroohan kita at tandaan katuninungan. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos, Para sa lahat. Cordero. Uyan Kordero ng Diyos, uwi nagpaparat ng mga kasalan ng kinabang. Palala ng mga inapod sa pamanggikan Kordero.
Mamili kita. Kagurangan kami kabasog kan banal na atang, mapakumbabang nagnangayon ngayo sa imo. Naan pagdalan kan sa mong dapat na paglingkod, na dinudulot mi sa kapiestahan ni San Lorenzo, mamatian mi ang pag-uswag kan sa imong pagbatas. Uli ni Kristo sa mong kagurangan, ang kagurangan mapasaindo. Sa tabang ang pamibig ni San Lorenzo, Diakono asin Martir, bendisyonan ng kamagabos ni Diyos na makakamhan. Anama, asin nanaki, asin ng Espiritu Santo, lakaw mo sa katulinungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isa'y nabubuhay para sa sarili lamang. Daing sisay man ang nagagadal para sa sarili lamang. Tagapos may paninibagan sa tambang saro. Tagapos tiniripo ni Diyos